i-ban na itong Pogo na ito because of hindi na siya ordinaryong kriminal na lumalawak na yung kanyang galamay. At ang kinakatakutan ko baka umabot sa punto na hindi na natin makokontrol itong mga ito, sila na ang kokontrol sa gobyerno natin. Kasi yung kinakatakutan natin na lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Malalim, ibig sabihin yung kanilang impluensya umaabot na sa mga politiko, kapulisan, Bureau of Immigration. Nakakatakot to dahil pera ng mga foreign criminal syndicates pumupunta na dito, pinupondohan nila yung local criminal syndicates. Kaya nagsasanib puwersa na itong mga masasamang elemento. So mahirapan ba si Mayor Go sa sinasabi niya na patutunayan niya na inosente siya at lilinisin niya yung kanyang pangalan on this matter? In fact, mayroon ding mga information na siya mismo gumagalaw para magkaroon ng connection sa iba't ibang mga ahensya. Sir, how's the executive session yesterday? Marami po ba kayong mahalagang information o mga documents na nakuha mula doon sa mga concerned government agencies na invited sa executive session? Actually, two parts yun. Una with yung intelligence agencies and then pangalawa in-expand sa mga ibang enforcement agencies. After nung first part, kinilabutan ako dahil nga na-confirm ng ating mga intelligence agency yung kinakatakutan natin na lumalalim na yung ugat nitong Pogo. Malalim, ibig sabihin yung kanilang impluensya umaabot na sa mga politiko, umaabot na sa mga enforcement agencies tulad ng kapulisan, Bureau of Immigration, at pangatlo, meron silang binanggit doon na pati yung mga local na criminal syndicates ay nakakasama na nila. Hindi ko ibibigay yung detalye dahil nga executive session, but in a nutshell, in broad strokes, yung kanilang galamay umaabot na ngayon kasama na yung mga lokal na criminal syndicates natin. At hindi malayo yun dahil hindi naman natin pwedeng alisin na meron rin tayong mga local organized crime dito. Yung mga nagbebenta ng drugs, yung mga KFR, yung kidnap for ransom, at base sa kanila, nagkakaroon na ngayon ng interaction itong dalawa. Nakakatakot to dahil pera ng mga foreign criminal syndicates pumupunta na dito, pinupondohan nila yung local criminal syndicates. Kaya nagsasanib puwersa na itong mga masasamang elemento. So sir, sinabi niyo nakakakilabot, lumalalim na yung inaabot nga nitong sa Pogo. So, conforme ka po ba doon sa suggestion na ideklara na national security threat itong Pogo? Actually, yun rin yung aking suggestion sa NSC, sa National Security Council, na iakyat na ito sa presidente, sa ating Pangulo, dahil ang chairman ng National Security Council ay ang ating Pangulo. At i-elevate na ito into a national security threat dahil nga lumalawak yung kanilang galamay at magkaroon na ng resolution ang National Security Council na i-ban na itong Pogo na ito because of national security issues. Hindi na siya ordinaryong kriminal na pumasok lang dito at mahuhuli natin, lumalawak na yung kanyang galamay. At ang kinakatakutan ko, baka umabot sa punto na hindi na natin makokontrol itong mga ito, sila na ang kokontrol sa gobyerno natin. Kasi may mga tao na silang binabayaran. Any commitment from the NSC na gagawan sila ng resolution, sir? Nag-commit yung representative kahapon na ilalahad nito o i-bring up nito sa national security meeting nila dahil siya rin mismo conforme siya na ito ay isang national security threat. Kaya actually lahat kahapon ang maganda kasi si Senator Risa, tinanong niya isa-isa at lahat, of course Puera Pagcor, pero lahat conforme na ito ay national security threat at walang mabuting idinudulot para sa ating bayan.
Pagdating naman po dun kay suspended Mayor Alice Guo, dun po ba sa mga information na nag-gather nyo yesterday, na-establish po ba yung kanyang connection dun sa ni-raid na Pogo Hub sa Banbantarlac? Again, no, without going into the details, pero lumalabas na mayroong konkretong ebidensya na may link siya sa mga criminal syndicates na nag-organize nitong Pogo sa Bamban. So, meron siyang link dito sa mga organized crime. At in fact, meron ding mga information na siya mismo gumagalaw para magkaroon ng connection sa iba't ibang mga ahensya. No? Again, hindi ko na madidetalye, pero base sa briefing namin kahapon sa executive session, siya mismo may active participation na mabuo yung kanyang connection sa iba't ibang ahensya. So may hirapan ba si Mayor Guo sa sinasabi niya na patutunayan niya na inosente siya at lilinisin niya yung kanyang pangalan on this matter? Karapatan niya yun, na patunayan na inosente siya. Pero para sa akin, malinaw kasi yung mga dokumento, Sally. Yung letter of no objection, nakapangalan sa kanya. Yung application ng Hong Sheng, nakapangalan sa kanya. Yung building permit, siya ang applicant. Lahat ng mga iba't ibang permit, siya yung applicant. Yung Baofulan, siya yung may-ari. So lahat ng dokumento nakaturo sa kanya. No? At yung Baofulan, binuo para, isa lang naman ang objective ng Baofulan. Binuo yan para makapasok itong Pogo sa Bamban. At siya yung presidente nitong korporasyon na ito. Kaya lahat ng dokumento itinuturo na meron siyang active participation para mabuo itong Pogo. Bigyan ko kayo ng halimbawa, linabas doon sa hearing yung application sa PLDT for internet. Yung application na yon, siya ang nakapangalan doon. So ibig sabihin, itong internet kasi mag-a-apply ka para sa Pogo eh. No, hindi to nakita ko yung bill 120,000 per month kasi nga high capacity line, tawag nila lease line. Hindi to yung pangbahay na application, ito yung application niya para sa Pogo facility. So ang punto ko doon, meron siyang active participation para mabuo yung Pogo. Hindi lang siya representative, kundi active siya nag-apply sa PLDT para mabuo yung Pogo. So hindi natin matatanggal yung ebidensyang yun. So dahil nga kiniklaim na innocent daw siya, ngayon po nag-file ng motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman, yung abogado ni Mayor Guo, para daw i-lift yung preventive suspension issued by the Office of the Ombudsman. Sa tingin nyo, hindi ito mapagbibigay? Delikado yan. Delikado na ma-lift yung preventive suspension dahil gusto natin pati yung mga nagtatrabaho sa municipal hall ng Banban magsalita. Siyempre, kung mayor ka, matatakot yung mga nagtatrabaho doon na magsalita. No? At gusto natin patawagin rin yung mga ibang nagtatrabaho doon para ibigay yung impormasyon sa atin kung ano yung kanilang nalalaman, ano yung kanilang nakikita, at sino yung nag-uutos sa kanila. Pag nandyan siya, obviously, pwede niyang impluensyahan niya. Kaya, importante na patuloy yung kanyang preventive suspension habang nag-iimbestiga yung mga enforcement agencies. No? Senate, kasama na doon ng Senado, kasama na yung ibang mga ahensya. So you're hoping na hindi... I'm hoping. Ako, I'm very confident na hindi magagrant yan. No? Nabasa ko yung order ng Ombudsman at yung petition ng DILG at matibay yung petition ng DILG. So I'm very confident hindi magagrant. Pero having said that, gusto ko lang ipaliwanag na pag ma-lift yung suspension na yan, may impluwensyahan niyo yung mga taong nagtatrabaho doon. So importante yung mga nagtatrabaho doon ay makapagsalita sila ng malaya. Ngayon po ba, sir, may info kayo na takot magsalita? Yung mga... Natural tendency yan ng mga employees sa City Hall or sa Municipal Hall. Kung andyan si Mayor, talagang mag-iingat sila magsalita. No? Sir, sinabi ni Mayor Guo na handa siya magpa-DNA test only if her recognized birth mother, yung kanilang family na former helper, ang magsusurface. Handa daw ho siya na magpa-DNA test. Okay rin yun. Kung yan ang magpapatunay ng kanyang citizenship, okay rin yun. Pero sa mga narinig ko at sa mga impormasyon na aking nakalap,
na itong si Wen Yi ang pinapakilala niya na biological mother niya. No? Marami akong nakausap na mga taga-Valenzuela at taga-labas na rin yung mga naging kanegosyo nila o naging nakahalubilo nila na pinapakilala itong si Wen Yi na nanay niya. No? Yun ang narinig kong information. Kaya ang aking hamon sa kanya at kay Wen Yi, magpa-DNA test sila ng transparent. Transparent, open, may witnesses para malaman natin. No? Pwede rin ako nagkamali. Baka nagkamali yung aking information o yung mga narinig natin. Pero pwede rin tayo na tama. No? At ito rin magiging katunayan kung ano talaga yung kanyang nationality. Kasi wala nang debate yung tatay niya Chinese. So yung nawawala nilang yung nanay niya. Ang kwento niya, kasambahay. Ang kwento ng iba, si Wen Yi. So dito na lang naman maglalaro kung ano yung talagang citizenship niya. Or nationality in this case. Any question related